In other news tonight, President Aquino vows to further improve military benefits. He also said that laws are being pushed to pave the way for the hiring of more soldiers. The president lauded the soldiers for continuously being defenders of the nation. The chief executive made the statement during the change of command ceremony of the Philippine Army at Fort Bonifacio in Taguig City. Major General Hernando Iriberri replaced retiring Lieutenant General Noel Caballas as Army Chief. Elena Luna filed this report. Ladies and gentlemen, a big hand for Lieutenant General Noel Abrigo Caballas and Mrs. Caballas. President Aquino conferred the Philippine Legion of Honor with the rank of Commander to Lieutenant General Noel Caballas for a job well done as Commanding General of the Philippine Army. Caballas will finally hang his uniform and boots today on his birthday after serving the military for 37 years. Sa loob ng mahigit isang taon, pinangunahan ni Lieutenant General Caballas ang reforma sa hukbong na siyang may pinakamaraming hanay sa ating sandatahang lakas. Masigasig niyang tinutukan ang implementasyon ng Army Transformation Roadmap at ng Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Madalas nga po siyang madestino noon sa Mindanao, kaya't batid niyang hindi sapat na matalo lang ang mga kalaban sa bakbakan. Ang lalong mahalaga, maabot ang pangmatagalang kapayapaan kung saan panalo ang bawat Pilipino. Sinisiguro niya na dangal, pagmamahal sa bayan at profesionalismo ang mga batayang prinsipyong gumagabay sa buong hukbong katiyan. Patunay po rito ang 307 karangalan na natanggap ng kanyang hanay sa nakalipas na taon. Kay Lieutenant General Caballas, sa ngalan ng sambayanan, saludo ko sa inalim mong serbisyo sa kapwa at bandila. With the retirement of Caballas, Major General Hernando Iriberri assumes the leadership of the 85,000-strong Philippine Army. Pinabatid po sa atin ang kahanga-hanga pong mga naabot niyang tagumpay noong tulad nung nakarang taon lamang bilang Commander 503rd Infantry Brigade. Ang kanyang unit ay naging instrumental sa pagkamit ng pinakamapayapang eleksyon sa probinsya ng Abra. Dahil epektibo niyang natugunan ang anumang banta doon, nakapagtala ang probinsya ng 83% voters turnout, ang pinakamataas na tala sa Cordillera Administrative Region noong nakaraang eleksyon. Balita ko rin, ang tawag sa kanya sa AFP ay, I quote, Superman. Lagi daw kasi siyang nangingibabaw sa mga pisikal na pagsasanay. Bilang bagong pinuno, umaasa akong pambihirang lakas, disiplina at dedikasyon din ang ibubuhos mo upang ipagpatuloy ang transformasyon ng hukbong katihan. In his speech, the President lauded the Philippine Army for their commitment to serve the people. The Commander-in-Chief reiterated his full support for the welfare of the soldiers and policemen, vowing to continue the reforms and programs for housing, pension, health, and livelihood. Ang hangad natin, aktibo man sa serbisyo o retirado, may kakayahang sumabay sa pagunlad ng bansa. Bilang mga kalasag ng bayan, hindi kayo pababayaan ng gobyerno. Nasa likod ninyo ang buong estado, tumatanaw ng utang na loob sa inyong serbisyo at nakikibalikat sa pag-abot ng kolektibong hangarin ng Pilipino. Tiwala akong sa susunod na mga taon, lalo pang mapapaunlad ang ating sandatahang lakas bilang matibay na pundasyon sa pagsusulong ng isang bansang payapa, makatarungan at masagana. For the People's Television, Elena Luna.